Umagang-umaga pa lang, nasa kusina na si Lulu. Hindi pa sumisikat ang araw pero abala na siya sa paghahanda ng almusal. Freshly brewed kape, piniritong sinangag, longganisa na bahagyang sunog ang dulo. Alam na alam niya ang gusto ni Edgardo, ang asawa niya. Nagsusumikap siyang maging perpekto, kahit pa madalas, pakiramdam niya. Nag-iisa siya sa pagsisikap na yon. Good morning, mahal! Bati niya kay Edgardo nang lumabas ito ng kwarto. Suot ang paborito nitong business suit. Isang mabilis na tapik lang sa likod niya ang isinukli nito, hindi man lang nag-abalang tumingin sa mukha niya. May bago akong niluto, sinigang na may gata. Mamaya na lang ako kakain, Lulu. Late na ako sa meeting. Ang boses ni Edgardo ay malamig. Walang kurot ng pagmamahal na hinahanap niya. Hindi na siya nagulat. Ito na ang nakasanayan niya sa halos 5 taon nilang pagsasama. Pumunta si Edgardo sa sala, kinuha ang leather briefcase niya. Tinitigan siya ni Lulu. Pilit hinahanap ang Edgardo na minsan niyang minahal ng buong puso. Ang lalaking gumawa ng paraan para suyuin siya. Ang lalaking nangakong habang buhay siyang mamahalin. Ngayon, para itong estranghero. Nagring ang cellphone ni Edgardo. Sinilip niya. Isang pangalan lang ang nakalagay. May kakaibang kutob si Lulu. Hindi niya maintindihan kung bakit. Kinabahan siya. Huminga siya ng malalim. Sino yan, mahal? Tanong niya. Pilit na ginagawang kaswal ang boses. Nag-alinlangan si Edgardo bago sagutin. Kliyent, si Romeo. Business partner ko, aniya. Pilit nang ngumingiti, pero hindi umabot sa mata niya ang nangiti. Pagkatapos ng tawag, dali-dali itong lumabas ng bahay. Naiwan si Lulu sa gitna ng sala, nakatingin sa nilapag nitong cellphone sa coffee table. R, pabulong niyang sabi. Hindi Romeo. Ang nasa caller ID ay R. Isang letrang walang mukha, pero may kapangyarihang magdulot ng matinding pag-aalala. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. May bahid ng takot na unti-unting gumagapang sa dibdib niya. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala iyon. Si Edgardo naman ito, ang asawa niya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at pagmamahal. Siguro nga, napapraning lang siya. Lulu anak, kumusta ka? Boses ng kanyang ina sa kabilang linya. Si Edgardo ba, maayos pa rin ba kayo? Napayo ko si Lulu. Okay lang po kami, ma. Busy lang po talaga siya sa work. Pilit siyang ngumiti, kahit alam niyang hindi naman siya nakikita ng ina. Hey, si Edgardo! Buntong hininga ng ina. Alam mo naman anak, hindi pa rin nawawala ang pangamba ko sa kanya. Simula pa lang, may pakiramdam na akong iba sa kanya. Ma, stop na po. Pakiusap ni Lulu. Kasama ko po siya. Mahal po namin ang isa't isa. Kahit na sa loob-loob niya, gusto niyang tanungin ng ina kung ano ang ibig nitong sabihin. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Lulu ay mas lalong bumigat ang dibdib niya. Lumipas ang maghapon, puno ng paghihintay at pag-aalinlangan. Gabi na nang umuwi si Edgardo. Amoy alak at pabango ng babae. Saan ka galing? Tanong ni Lulu. Hindi na napigilan ang sarili. Sa meeting, Lulu. Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi ka ba marunong magtiwala? Sagot ni Edgardo. Halatang iritable. Pero may isang bagay siyang napansin. Habang nagpapalit ng damit si Edgardo, nakita niya ang isang maliit na sobre na nahulog mula sa bulsa nito. Binuksan niya. Isang resibo mula sa isang flower shop. At ang petsa, kahapon. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Pinilit niyang mag-isip ng mga dahilan, mga paliwanag, baka para sa kanya. Pero bakit hindi ibinigay? Bakit hindi man lang binanggit? Kinabukasan, habang nasa banyo si Edgardo, hindi sinasadya, nakita niya ang cellphone nito sa mesa. Nagring ulit. At muli, ang pangalang R ang lumabas. Pero this time, nakita niya ang isang message notification na nakaukit sa screen. Miss Nakita, mahal ko. Kita tayo mamaya sa usual spot.
Nanlamig ang buong katawan ni Lulu. Parang binagsakan siya ng langit at lupa. Ang hinala niya, ang takot niya, ay nagkaroon ng hugis at pangalan. Si R ay hindi si Romeo at ang puso niya ay parang pinipiga sa sakit. Nang gabing iyon, matapos magkunwari siyang tulog, sinundan niya si Edgardo. Sumakay siya sa taxi, pilit na itinatago ang sarili. Huminto ang sasakyan ni Edgardo sa isang mamahaling restaurant. Pumasok siya. Ilang saglit pa, nakita niya. Doon, sa isang sulok, nakaupo si Edgardo. At sa harap niya, isang batang babae na nakangiti ng malambing, hawak ang kamay niya. Ang babaeng iyon, may nakasabit na kwintas na may letrang R. At nang yumuko si Edgardo at halikan ng noo niya, durog na durog ang puso ni Lulu. Ang buong mundo niya ay gumuho sa isang kisap mata. Hindi siya makahinga. Parang may pumipigil sa lalamunan niya. Nang lumingon si Edgardo sa gawin niya, nagtama ang kanilang paningin. Hindi nito nakita ang luha sa mga mata niya, pero ang nangiti sa labi ni Edgardo ay nawala. Napalitan ng pagkabigla, at sa tabi niya, ang babaeng may letrang R, ngiting aso, ang ipinukol sa kanya. Nalaglag ang bag ni Lulu sa sahig, gumawa ng bahagyang ingay sa loob ng magulong restaurant. Ngunit sa kanyang pandinig, parang sumabog ang isang granada. Ang pagkabigla ni Edgardo ay mabilis na napalitan ng ini, habang ang babaeng may letrang R ay ngumiti ng mapanukso, na para bang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. "Lay Lulu, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Edgardo. Ang boses ay puno ng pagkagulat at kaunting galit. Hindi makapagsalita si Lulu. Ang mga salita ay parang bara sa kanyang lalamunan. Ang tanging nakita niya ay ang malupit na katotohanan na sumisira sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang Edgardo, ang lalaking pinakasalan niya, ay nagtataksil sa kanya at sa isang pampublikong lugar pa. "Sino siya, mahal?" tanong ng babae. "Si Rowena," na ngayon ay tumayo at inakbayan si Edgardo, na para bang nagmamay-ari. Ang haplos niya ay may mali siya at parang kutsilyo na humihiwa sa puso ni Lulu. "Wala kang pakialam," malamig na tugon ni Edgardo kay Rowena. Ngunit ang mga mata nito ay nakatutok kay Lulu, puno ng pagbabanta. "Umuwi ka na, Lulu. Pag-usapan natin ito sa bahay." "Pag-usapan?" Sa wakas ay nakabuo ng salita si Lulu. Ngunit lumabas itong parang basag na salamin. "Anong pag-uusapan, Edgardo? Ang ginagawa ninyong dalawa? Ang pagtataksil mo? Ang panloloko mo sa akin?" Tumulo ang luha sa kanyang pisngi, mainit at maalat. Tiningnan siya ni Rowena mula ulo hanggang paa, na para bang isang basurang nakalatag sa sahig. "Kaya pala," anya, may bahid ng pagtawa sa boses. "Ah, ikaw pala ang Mrs. Edgardo. Well, pasensya na dear, mukhang hindi na ikaw ang priority niya." Parang pinutol ang hininga ni Lulu. Ang kapal ng mukha ng babaeng ito. Gusto niyang sumigaw, manampal, gumanti. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi kaysa sa galit. Sa huli, umuwi si Lulu. Iniwan niya ang dalawa sa restaurant. Dala-dala ang bagahe ng sakit at kahihiyan. Naghintay siya kay Edgardo sa bahay, sa loob ng malamig at tahimik na kwarto nila. Oras ang lumipas bago dumating si Edgardo. Ang pagdating niya ay hindi nagdulot ng paghupa sa tensyon, bagkus ay lalong nagpainit ng sitwasyon. "Anong problema mo, Lulu? Bakit mo kami sinundan? Hindi ka ba marunong rumespeto sa privacy ko?" Bungad ni Edgardo, halatang lasing at irritable. "Privacy mo? Edgardo, asawa mo ako!" Sigaw ni Lulu. Hindi na mapigilan ang pagtulo ng luha. "Paano mo nagawa sa akin ito? Sa tagal ng pinagsamahan natin, paano mo nagawang lokohin ako ng ganito?" Natawa si Edgardo, isang mapait na tawa. "Lulu, panahon na para gumising ka. Matagal na akong pagod sa'yo. Sa pagiging perpekto mo, sa pagiging sunod-sunuran mo, wala kang thrill." Parang may humampas sa kanya.
Ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na pananakit. Ang buong pagkatao niya na inialay niya para sa kanya ay binabaliwala lang niya. At saka, dagdag pa ni Edgardo, papalapit sa kanya. Huwag kang magmalinis. Alam ko ang plano mo. Ang sabihin sa mga tao. Well, hindi mo magagawa yon. Hindi mo ako kayang sirain. Naguguluhan si Lulu. Anong plano? Ano ang sinasabi niya? Hindi niya maintindihan. Pinagplanuhan ko na lahat, Lulu. Kung gusto mo ng diborsyo, ibibigay ko. Pero huwag kang umasa na may makukuha ka sa akin. Ang lahat ng ito, pagtingin niya sa buong bahay, ay akin, galing sa pawis ko. Natawa si Lulu, mapakla. Galing sa pawis mo? Edgardo, ang bahay na ito, ang kumpanyang iyan, lahat ng iyan ay pamana ng pamilya ko. Ikaw ang umasa sa akin. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Edgardo. Nagdilim ang mukha. Huwag kang sumigaw sa akin, Lulu. Simula ngayon, ikaw ang magbabayad sa akin sa lahat ng ginawa mo. Dito ka titira, pero magsisilbi kang utusan hanggang sa magsawa ako sa mukha mo. At pagkatapos, wala ka nang makukuha. Namanhid ang buong katawan ni Lulu. Hindi niya makilala ang taong ito. Ang Edgardo na minahal niya ay isang halimaw. Nang sumunod na umaga, habang naglalakad si Lulu papunta sa palengke, dahil inutusan siya ni Edgardo na bumili ng mga sariwang gulay para sa sarili nila ni Rowena, muntik na siyang masagasaan ng isang tricycle. Miss, ingat po kayo! Sigaw ng driver, isang batang lalaki na may maamo ngunit matapang na mukha. Mabilis itong bumaba sa tricycle at inalalayan siya. Okay ka lang po ba, ma'am? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Lulu sa binata. May kakaibang init na bumalot sa kanya. Hindi ang init ng romansa, kundi ang init ng simpleng pagmamalasakit. Ang kanyang mga mata, na puno pa rin ng luha, ay nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay may pag-asa pa. May natitira pa siyang lakas para lumaban. Salamat, pabulong niya. Nang gabing iyon, habang umiiyak siya sa kanyang pillow, naisip niya ang sinabi ni Edgardo. Utusan? Hindi. Hindi siya papayag. Ang pamilya niya ang naghirap para sa mga ari-arian na yon. Hindi niya hahayaan na mawala ang lahat sa kanya. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang hanapin ang lakas sa loob niya. Nang biglang bumukas ang pintuan ng kanilang kwarto. Si Edgardo. At sa likod niya, nakangiti ng matamis, si Rowena. Oh my darling, anya ni Rowena. Ang boses ay puno ng pagtawa. Mukhang may bago na tayong katulong, ha? Ngumiti si Edgardo, isang nangiting mapanlait. Simula bukas, Lulu, ikaw ang maghahanda ng almusal namin. Kami na ni Rowena ang bagong mag-asawa dito. Nagising si Lulu kinaumagahan, hindi dahil sa sinag ng araw, kundi sa ingay ng tawa ni Rowena at Edgardo mula sa ibaba. Ang mga salita ni Edgardo, ikaw ang maghahanda ng almusal namin, ay umalingaw sa isip niya. Nakahanda na ang mga plato at kutsara. Sa hapagkainan, isang senyales na seryoso ang banta ni Edgardo. Bumaba si Lulu, suot ang lumang duster. Sinalubong siya ng mapanuyang tingin ni Rowena. Oh, good morning, Miss Housemaid. Bati nito, sabay subo ng bacon. Hindi sumagot si Lulu. Diretso siyang pumunta sa kusina at nagsimulang maghanda ng kape at itlog habang pinipigilan ang luha na kumawala. Gusto niyang sumigaw, magwala. Pero alam niyang hindi iyon ang solusyon. Ngayon, kailangan niya ng utak, hindi emosyon. Pagkatapos maghain, umakyat si Lulu sa kwarto. Kinuha niya ang cellphone niya at hinanap ang numero ni Attorney Reyes, ang matagal ng abogado ng kanilang pamilya. Attorney Reyes, ito po si Lulu. Ang boses niya ay nanginginig. Kailangan ko po ang tulong ninyo. Pumayag si Attorney Reyes na makipagkita. Sa opisina ng abogado,
Inilatag ni Lulu ang lahat ng nangyari. Ang panloloko ni Edgardo, ang pagnanais nitong agawin ang lahat ng ari-arian niya, pati na ang pagmamaltrato sa kanya. Napakakomplikado ng kasong ito, Lulu, paliwanag ni Attorney Reyes. Sa mata ng batas, kasal kayo, at ang mga ari-arian ay ipinangalan sa inyong dalawa. Maliban na lang kung may maipapakita tayong patunay ng pangloloko at financial fraud sa panig ni Edgardo. Parang pinagsakloban ng langit at lupa si Lulu. Kung ganito kadali para kay Edgardo na agawin ang lahat, ano pa ang laban niya? Pero may pag-asa pa rin, Lulu. Kung makakahanap tayo ng ebidensya na mayroong iba pang itinatago si Edgardo, lalo na sa mga transaksyon sa kumpanya, kahit maliit na detalye. Habang pabalik sa bahay, nakasalubong niya ulit ang tricycle driver na si Kiko. Nakita nitong malungkot siya. "Okay lang po ba kayo, ma'am?" Tanong ni Kiko, may pag-aalala sa boses. "Kung may maitutulong po ako, sabihin niyo lang." Ngumiti si Lulu, isang tipid na ngiti. "Salamat, Kiko. Sobrang bait mo." "Hindi po, ma'am. Hindi ko lang po matiis ang mga taong nalulungkot. Saka, taga rito lang po ako, Miss Lulu. Kiko po ang pangalan ko." "Lulu," pakilala niya. At doon, sa gitna ng daan, parang may pira-pirasong ilaw na nagsisimulang bumuo sa kanyang madilim na mundo. Sa sumunod na mga araw, ginawa ni Lulu ang lahat ng makakaya para maghanap ng ebidensya. Habang naglilinis ng opisina ni Edgardo, isang utos ni Rowena na halos araw-araw niyang ginagawa. Sinubukan niyang maging mapanuri. Tiningnan niya ang mga papeles, mga resibo, kahit ang mga basurang itinapon. Isang hapon, habang naglilinis ng basement na bihira nilang gamitin, nakita niya ang isang lumang kahon, puno ng alikabok, at nakatago sa likod ng mga lumang muebles. Binuksan niya. Sa loob, may mga lumang picture album, ilang sentimental na gamit ni Edgardo noong binata pa. At sa ilalim, may isang nakakandadong maliit na kahon. Pinilit ni Lulu na buksan. Hindi niya alam kung anong motibo ang nagtulak sa kanya. Basta pakiramdam niya, kailangan niyang gawin iyon. Gamit ang isang hairpin at sa halos 10 minutong pagsubok, nabuksan niya ito. Laman nito ang ilang lumang dokumento ng kumpanya, ilang bank statements na may kakaibang mga entries, at isang lumang CD. Ang mga dokumento ay may petsang bago pa sila ikasal ni Edgardo. Nakita niya ang mga pangalang hindi niya kilala, mga transaksyon na hindi dumaan sa regular na accountant ng kumpanya. Napakagatlabi si Lulu. Hindi niya maintindihan ang lahat ng nakasulat, pero alam niyang may mali. Alam niyang may tinatago si Edgardo. Nang gabing iyon, habang nagpapanggap na tulog, sinubukan niyang intindihin ang mga papel. Pero ang mga terms ay masyadong teknikal. Kailangan niya ng tulong. Naalala niya ang sinabi ni Kiko. Baka makatulong ito? Kinabukasan, habang naghihintay ng tricycle, nakita niya ulit si Kiko. "Kiko," tawag niya. "May maitutulong ka ba sa akin?" Nang gabing iyon, sa isang tagong lugar, ipinakita ni Lulu kay Kiko ang mga dokumento. Mahigpit niyang hinawakan ang CD. "Nahanap ko ang mga ito sa lumang kahon ni Edgardo," paliwanag niya. "Hindi ko maintindihan, pero pakiramdam ko, importante ang mga ito." Sinuri ni Kiko ang mga dokumento. Mayroon siyang kaunting kaalaman sa accounting dahil sa pagtulong niya minsan sa kapatid niya sa pagpapalakad ng maliit na negosyo nito. "Mukhang may mali nga rito, Ma'am Lulu. May mga transaksyon na hindi tugma sa mga report ng kumpanya at ang mga pangalang ito parang pamilyar." "Kiko, ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito?" Tanong ni Lulu. Ang puso ay kumakabog ng malakas. "Ma'am Lulu, mukhang may itinatago si Sir Edgardo na mas malaki pa kaysa sa inaakala ninyo," sagot ni Kiko. Seryoso ang mukha. "Pero kailangan nating mag-ingat. Delikado ito." Nilingon ni Lulu ang maliit na kahon na hawak niya. May isang maliit na sobre na nakasiksik sa ilalim ng CD.
Kinuha niya. May nakasulat na pangalan at address. Isang flower shop at ang petsa kahapon. Hindi ito ang parehong flower shop na nakita niya sa resibo ni Edgardo. May iba pa siyang pinagbibigyan ng bulaklak. Sino? Teka, Ma'am Lulu? Ani Kiko. Ang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa isang piraso ng papel na nakasiksik sa gitna ng mga dokumento. Ito ay isang drawing, mukhang plano ng isang property na may mga markang hindi niya maintindihan. Pero ang pinaka nakakagulat ay ang pirma sa ibaba. Hindi Edgardo, kundi isang pangalan na may 3 letra. Nagkatinginan sina Lulu at Kiko. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at kaba. Ang pangalang R.A. sa ilalim ng kakaibang drawing ng property ay nagdulot ng panibagong palaisipan. Hindi ito si Rowena, ang R sa cellphone ni Edgardo. May isa pa bang R sa buhay ni Edgardo? O may mas malalim pa siyang itinatago? Ano to, Kiko? Tanong ni Lulu. Ang boses ay mahina. Sino si R.A.? Pinagmasdan ni Kiko ang drawing. Ma'am Lulu, mukhang plano ito ng isang malaking development project, pero hindi ito galing sa kumpanya ninyo. Saka ang pirma, ito yung sinasabi kong pamilyar. Parang nakita ko na ang pangalang yan sa dyaryo dati, pero hindi ko matandaan kung saan. Dali-dali nilang ipinasok ang CD sa lumang laptop ni Kiko. Agad itong nag-play. Nakita nila ang mga spreadsheets, financial reports, at mga email exchanges na hindi opisyal. Mas komplikado ito kaysa sa inaakala ni Lulu. May mga numero na hindi tugma, mga transaksyon na hindi dumaan sa regular na proseso. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay isang folder na may nakasulat na mga sekreto. Binuksan nila. Mayroong mga kopya ng ID at lisensya. At doon, nakita ni Lulu ang pangalan ng isang lalaki na pamilyar sa kanya. Si Mr. Alcantara, isang dating business partner ni Edgardo na bigla na lang naglaho ilang taon na ang nakakaraan. Si Mr. Alcantara? Bulong ni Lulu. Pero matagal na siyang nawala. Sabi ni Edgardo, nag-migrate siya. Ma'am Lulu, sa nakikita ko, hindi lang basta nag-migrate si Mr. Alcantara. Ani Kiko, ang boses ay seryoso. Mukhang biktima rin siya. May mga dokumento rito na nagpapakita na ninakawan siya ng shares ni Edgardo sa isang project. Lalong bumigat ang dibdib ni Lulu. Hindi lang siya ang niloloko ni Edgardo. Matagal na itong may ugali namang abuso ng tiwala. Kailangan nating hanapin si Mr. Alcantara, sabi ni Lulu. Puno ng determinasyon. Siya ang makakapagbigay sa atin ng mga sagot. Sinubukan nilang i-contact si Mr. Alcantara gamit ang mga lumang contact details, ngunit walang sumasagot. Desidido si Kiko na tulungan si Lulu. May alam siyang isang contact na pwedeng maghanap ng tao, isang dating kaibigan na pulis. Pero delikado po ito, Ma'am Lulu, paalala ni Kiko. Kung totoo ang mga hinala natin, hindi lang ito simpleng pagtataksil. May kalokohan si Sir Edgardo sa negosyo at baka mas malalim pa ang koneksyon ni Rowena dito. Habang naglalakad pabalik si Lulu sa bahay, naramdaman niya ang kakaibang presensya. Tiningnan niya ang paligid. May isang itim na kotse na dahan-dahang sumusunod sa kanya. Pinabilis niya ang lakad. Nang makapasok siya sa gate ng bahay, mabilis na lumiko ang kotse at naglaho. Nanlamig ang buong katawan ni Lulu. Hindi na ito simpleng panloloko sa asawa. Ngayon, may iba nang nakakaalam sa ginagawa niya. Sa bahay tinanong ni Lulu si Edgardo tungkol kay Mr. Alcantara. Naalala mo ba si Mr. Alcantara, mahal? Ang dating partner mo? Tiningnan siya ni Edgardo. May kakaibang kinang sa mga mata. Bakit mo naman naitanong? Matagal na siyang wala. Bakit mismo ba? May nakita lang akong lumang papel na may pangalan niya. Sagot ni Lulu. Pilit na pinapakalma ang sarili. Natawa si Edgardo. Lulu, ang dami mong oras para maghanap ng basura. Sa halip na magtanong ng kung ano-ano, ayusin mo na lang ang mga gamit ko sa kwarto. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang itim na kotse, ang pangalan ni Mr. Alcantara, at ang ngiting aso ni Rowena,
Lahat ng iyon ay nagpaikot-ikot sa isip niya. May itinatago si Edgardo at mas malalim pa yon kaysa sa iniisip niya. Kinabukasan, tumawag si Kiko. Ma'am Lulu, may lead na po ako kay Mr. Alcantara. Mukhang nasa probinsya siya. Nagtatago. Pero kailangan nating mag-ingat. May mga tauhan daw si Edgardo na nagbabantay sa mga galaw niya. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Tanong ni Lulu. Isang kaibigan ko po. Dating pulis, sagot ni Kiko. Pero ang pinaka nakakagulat, Ma'am Lulu, may impormasyon din ako tungkol kay Rowena. Alam niyo bang may connection siya kay Mr. Alcantara? Hindi lang siya basta mistress ni Sir Edgardo. Nanlaki ang mga mata ni Lulu. Anong koneksyon? Si Rowena po. Siya ang pamangkin ni Mr. Alcantara. Kaya pala pamilyar ang pangalan ni ERI sa drawing. Rowena Alcantara. Mukhang may mas malalim pa silang plano ni Sir Edgardo. Para itong isang chess game at matagal na siyang nasa gilid, hindi alam ang mga patakaran. Ngayon, unti-unti, nakikita niya ang galaw ng kanyang mga kalaban. Ngunit sa paglabas ng mga anino ng nakaraan, lumitaw din ang isang bagong panganib. Ma'am Lulu, kailangan nating mag-ingat. Sa mga nakikita ko sa mga transaksyon, mukhang hindi lang simpleng pagnanakaw ang ginawa ni Sir Edgardo. May bahid ito ng money laundering. At kung totoo yan, mas malaki ang kalaban natin. Ang mga taong kasama niya ay hindi basta-basta. Nang gabing iyon, habang umiinom si Edgardo ng wine sa living room, dahan-dahang bumaba si Lulu. Nakita niya ang cellphone ni Edgardo na nasa coffee table. Habang papunta siya sa kusina, kinuha niya ang cellphone. Dali-dali siyang pumunta sa kanilang kwarto. Binuksan niya at doon nakita niya ang isang text message mula sa isang unregistered number. Nakita ko si Mrs. Edgardo. Mukhang may kasama siya. Mag-ingat ka. Nagbalik ang takot sa dibdib ni Lulu. Hindi lang siya ang pinagbabantaan. Si Kiko din. At ang kanyang paglaban ay hindi lang para sa kanyang sarili. Para na rin ito sa mga taong tinutulungan siya. Ang text message sa cellphone buwan ni Edgardo ay parang malamig na kamay na humaplos sa likod ni Lulu. Hindi lang siya ang nasa panganib, kundi pati si Kiko na walang sawang tumutulong sa kanya. Napaupo siya sa gilid ng kama, pinagmasdan ang sarili sa salamin. Ang dating Lulu na masigla at puno ng pag-asa ay napalitan ng isang babaeng may matinding pagod sa mga mata, ngunit may kakaibang determinasyon sa kanyang tindig. Hindi na ito laro. Ito ay isang digmaan. Kinabukasan, maaga pa lang ay lumabas na si Lulu para makipagkita kay Kiko. Pinili nila ang isang coffee shop sa malayong lugar para hindi sila mapansin. Kiko, nakita ko ito sa cellphone ni Edgardo. Sabi ni Lulu, ipinapakita ang screenshot ng text message. May sumusunod sa atin. Kumunot ang noon ni Kiko. Kaya pala, may pakiramdam na rin po akong may nagbabantay. Pero huwag po kayong mag-alala, Ma'am Lulu. Kaya po natin ito. Ang pagiging kalmado ni Kiko ay nagbigay ng konting kapanatagan kay Lulu. Sa kabila ng panganib, nanatili itong matatag. Kiko, ang sabi mo, si Rowena ay pamangkin ni Mr. Alcantara? Paano nangyari yan? May alam ka pa ba? Opo, Ma'am Lulu. Paliwanag ni Kiko. Ayon sa aking kaibigan na pulis, si Mr. Alcantara po ay matagal nang pinaghihinalaan na may kinalaman sa mga illegal gambling operations dati. At si Rowena, anak siya ng kapatid ni Mr. Alcantara. Mukhang ginamit lang ni Rowena ang connections niya para makalapit kay Sir Edgardo. Tapos nagtulungan sila para masira si Mr. Alcantara at agawin ang shares niya. At ngayon, kayo naman ang target nila. Nanginginig si Lulu sa galit. Hindi lang siya biktima ng pagtataksil, kundi ng isang malalim at pinagplanuhang panloloko. Kaya pala ang pangalang R.A. Sa drawing, sabi ni Lulu, Rowena Alcantara, at ang project na yon, malamang ay ang project na pinag-awayan nila ni Mr. Alcantara. Precisely, Ma'am Lulu, ani Kiko.
Mukhang may malalim silang history at ginamit ni Sir Edgardo ang pagkakataon para maging katuwang niya si Rowena sa mas malalaking transaksyon. Nagring ang cellphone ni Lulu, si Atty. Reyes. Lulu, nahanap ko na ang ilang butas sa mga dokumento ni Edgardo. May mga transaksyon sa ibang bansa na hindi dumaan sa regular na channels. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya para maipakita sa korte na may money laundering na nangyayari. Sa loob ng ilang linggo, nagpatuloy sina Lulu at Kiko sa kanilang lihim na imbestigasyon. Naghahanap sila ng mga lumang dokumento, nakipag-ugnayan sa mga dating empleyado ng kumpanya na pinaghihinalaan nilang pinaghihinalaan din si Edgardo. Araw-araw, nadaragdagan ang kanilang ebidensya. Araw-araw din, lalong lumalalim ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa. Isang gabi, habang nag-e-encode ng data si Kiko sa kanyang laptop sa isang liblib na internet cafe, napansin niya ang isang lalaki na pumasok at umupo sa likod niya, nakatingin sa screen. "May problema po, kuya?" tanong ni Kiko, kalmado pa rin. Ngumiti ang lalaki, isang nangiting mayabang. "Wala naman, naghahanap lang ng bagong balita." Ngunit ang mga mata nito ay nakatutok sa mga file na nakabukas sa screen ni Kiko. Dali-dali ay isinara ni Kiko ang laptop. "Pasensya na po, kuya. Private po ato." Tumayo ang lalaki at nilapitan si Kiko. "Alam ko kung ano ang ginagawa mo, Kiko. Mag-ingat ka. Baka hindi mo na makita ang araw bukas." Tumayo si Kiko. Hindi nagpatinag. "Wala po kayong magagawa sa akin at hindi po ako natatakot." Biglang sinuntok ng lalaki si Kiko. Pero mabilis itong nakailag. Nagkaroon ng gulo sa loob ng internet cafe. Maraming tao ang nakasaksi. Nang makauwi si Kiko, dumiretso siya sa bahay ni Lulu. May sugat sa labi at maga ang kanang kamay niya. "Kiko, anong nangyari sa'yo?" Gulat na tanong ni Lulu. Lumapit para alalayan siya. "May sumuntok po sa akin, Ma'am Lulu," sagot ni Kiko. Pilit na ngumiti. "Pero okay lang po ako. Sinabi ko na po sa inyo, delikado ito." Habang nililinis ni Lulu ang sugat ni Kiko, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi lang ito pag-aalala, kundi higit pa doon. Ang taong ito, si Kiko, ay handang isakripisyo ang sarili para sa kanya. Ang pagmamalasakit niya ay totoo, walang halong anuman. "Kiko, bakit mo ito ginagawa?" tanong ni Lulu. Ang boses ay nanginginig. Nilingon siya ni Kiko at sa mga mata nito, nakita ni Lulu ang isang damdamin na matagal na niyang hindi nakikita sa Edgardo. Ang tunay na pagmamahal. Dahil po mahalaga kayo sa akin, Ma'am Lulu," sagot ni Kiko. "At hindi po tama ang ginagawa ni Sir Edgardo sa inyo. Nararapat lang po na lumaban kayo at nandito po ako para suportahan kayo." Nagkatinginan sila at sa mga sandaling iyon, parang may nagbago. Ang kanilang ugnayan ay hindi na lang magkaalyado, kundi magkasintahan. Ngunit sa gitna ng kanilang nararamdaman, isang malaking panganib pa rin ang nagkukubli. Sa kabilang banda, napansin ni Edgardo ang pagbabago kay Lulu. Hindi na ito ang malungkot na babae na nakita niya dati. May kakaibang kinang sa kanyang mga mata, isang kinang na may pagtatago ng sekreto. "Lulu, may itinatago ka ba sa akin?" tanong ni Edgardo, isang gabi habang nag-iisang kumakain. "Wala," sagot ni Lulu, kalmado. Ngumiti si Edgardo, isang mapanuksong na ngiti. "Sige, gusto ko lang sabihin sa iyo na malapit na akong mag-announce ng isang malaking balita. Balita na magbabago sa lahat. Maghanda ka lang." Sa ilalim ng mesa, mahigpit na kinuyom ni Lulu ang kanyang mga kamay. Alam niyang papalapit na ang huling laban. May kaba sa dibdib ni Lulu habang inihahanda niya ang mga papeles at CD na nakuha niya. Pakiramdam niya, malapit na sila ni Kiko sa dulo ng kanilang paghahanap. Sapat na ang mga ebidensya para ibagsak si Edgardo. Ang ngiti ni Edgardo tungkol sa malaking balita.
ay nagdulot ng pag-aalala. Ngunit mas matimbang ang pag-asa na sa wakas ay makakamit na niya ang hustisya. Nagkita sila ni Kiko sa opisina ni Attorney Reyes. Maaga pa lang, pero halata ang excitement sa kanilang mga mukha. Attorney Reyes, ito na po ang lahat ng nakalap namin, sabi ni Lulu. Inilatag ang mga dokumento sa mesa. Mayroong mga bank statements, email exchanges, at pati na ang CD na may mga transaction records ng money laundering. Sinuri ni Attorney Reyes ang mga papeles. Ang kanyang noo ay nakakunot. Napakagandang trabaho, Lulu, Kiko. Talagang pinaghirapan ninyo ito. Malaki ang posibilidad na manalo tayo sa kasong ito. Nakaramdam si Lulu ng paghupa sa kanyang dibdib. Sa wakas, malapit na siyang makalaya. Ang lahat ng pagtitiis at paghihirap ay magbubunga na. Pero Lulu, dagdag ni Attorney Reyes, ang boses ay seryoso. Hindi pa tayo pwedeng maging kampante. Kilala ko si Edgardo. Matalino siya at mapanlin lang. Alam kong meron pa siyang itinatago. Hindi pa natatapos ang kanilang usapan. Bumukas ang pintuan ng opisina ni Attorney Reyes, si Edgardo. At sa tabi niya, nakangiti ng matamis si Rowena. May kasama silang isang matandang abogado, halatang batikang sa kanyang propesyon. Well, ani Edgardo, ang ngiti niya ay puno ng paghamak. Ano ang ginagawa mo rito, Lulu? May pinaplano ka bang masama laban sa akin? Nilingon ni Lulu si Edgardo. Buo ang loob. Alam mo na siguro kung ano ang ginagawa ko rito, Edgardo. Nasa kamay ko na ang lahat ng ebidensya para ibagsak ka. Oh, really? Really? Tumawa si Edgardo, isang tawang malamig. Akala mo ba? Hindi ko inaasahan ang gagawin mo. Lulu, masyado ka pa ring naive. Hindi mo ako kilala. Umupo ang matandang abogado ni Edgardo. Naglabas ito ng mga papeles. Miss Lulu, Mr. Kiko, Attorney Reyes, ipinapaabot namin sa inyo ang mga dokumentong ito. Inabot ni Attorney Reyes ang mga papeles. Unti-unting nagbago ang kulay ng kanyang muka habang binabasa ang nilalaman. Nanlamig si Lulu. Nagkatinginan sila ni Kiko. Hindi ito maari. Bulong ni Attorney Reyes. Edgardo, paano mo nagawa ito? Simple lang, Attorney Reyes, ani Edgardo. Puno ng pagmamayabang. Bago pa maging kasal kami ni Lulu, gumawa ako ng mga paraan para maipangalan sa akin ang lahat ng ari-arian na supposedly sa kanya. May mga loopholes ako na nagamit. Legal ang lahat ng ito. Pero ang mga ebidensya namin ng money laundering at fraud? Tanong ni Lulu, nanginginig ang boses. Iyon ba? Tumawa si Edgardo. Ang lahat ng yan ay peking ebidensya na itinanim mo, Lulu. May mga testigos ako na magpapatunay na ikaw ang nagplano ng lahat ng ito para agawin ang kumpanya ko. At ito, inabot niya ang isang sachet. Ito ang nakita namin sa lumang kwarto mo. Drugs. Nanlaki ang mga mata ni Lulu. Anong drugs? Hindi ako gumagamit ng ganyan. Iyon ang sasabihin mo, ani Edgardo, habang ang matandang abogado niya ay nagsalita. Miss Lulu, Mr. Kiko, bukod sa kasong fraud, sasampahan din kayo ng kasong libel at possession of illegal drugs. Maliban na lang kung susundin ninyo ang gusto ni Mr. Edgardo. Ibigay ang lahat ng ari-arian at lisanin ang bahay, pati na ang bansa, kung ayaw ninyong makulong. Naiwang nakatayo si Lulu, namumutla. Ang lahat ng pag-asa niya ay parang nawala sa isang iglap. Ang mga ebidensya nila ay binaliktad. Ang kanyang integridad ay sinira. At ngayon, ipinagbabantaan pa sila ng kasong drugs. Ito na ang pinakamasakit na pagbagsak. Ang sandali na pakiramdam niya ay nawala na ang lahat. All is lost. Niyakap ni Kiko si Lulu. Pilit na pinapakalma. Ma'am Lulu, huwag po kayong bibitaw. Hindi po tayo papayag sa ganyan. Pero sa mga sandaling iyon ang nakita lang ni Lulu ay ang nangiting tagumpay ni Edgardo at Rowena. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nawala. Ang kanyang dangal, ang kanyang pagkatao, ang kanyang kinabukasan,
Tila nawasak ang kanyang mundo. Nang gabing iyon, matapos silang umalis sa opisina ni Attorney Reyes, bumalik si Lulu sa bahay, puno ng pagkabigo. Nag-iisa siya sa kanilang kwarto, umiiyak. Ang cellphone niya ay nag-ring. Isang text message mula kay Rowena. Nagtagumpay kami, Lulu. Ngayon, kami na ang maghahari sa bahay na yan. At ikaw, wala ka ng lugar dito. Masakit, hindi ba? Ang masira ang buhay mo sa isang iglap. Niyakap ni Lulu ang kanyang sarili. Wala siyang magawa. Talunan siya. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya, ubos na ang lakas niya. Nakatitig si Lulu sa text message ni Rowena. Ang bawat salita ay parang matalim na punyal na sumaksak sa kanyang puso. Masakit, hindi ba? Ang masira ang buhay mo sa isang iglap. Oo, masakit. Ang sakit ay tila tumagos sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay wala na siyang natitira. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay nawala at ang kanyang dignidad ay niyurakan. Narinig niya ang tunog ng kotse ni Edgardo na huminto sa labas at pagkatapos, ang tawa ni Rowena. Sila na ngayon ang naghahari sa kanyang sariling tahanan. Biglang bumukas ang pinto. Si Kiko. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Ma'am Lulu, okay lang po ba kayo? Niyakap siya ni Kiko. Mahigpit. Doon lang bumuhos ang lahat ng luha ni Lulu. Ang sakit, ang galit, ang pagkabigo. Kiko, wala na akong natira. Tapos na ang lahat. Talo na ako. Huwag po kayong magsabi ng ganyan, Ma'am Lulu. Ani Kiko. Hinahaplos ang likod niya. Hindi pa po tapos. Hindi tayo susuko. Pero Kiko, nakita mo ang mga papeles? Sagot ni Lulu. Ang boses ay nanginginig. Ang kasong drugs, ang pagbaliktad sa lahat, hindi tayo mananalo. Hindi po tayo susuko, Ma'am Lulu. Matatag na sabi ni Kiko. Alam ko pong may paraan pa. Kung legal ang lahat ng ginawa ni Sir Edgardo, ibig sabihin, mayroon siyang malalim na koneksyon. At ang kasong drugs, planting lang yon. May paraan tayong patunayan na inosente kayo. Nang gabing iyon, matagal silang nag-usap ni Kiko. Ibinahagi ni Lulu ang kanyang takot, ang kanyang pagkabigo. Ngunit sa bawat pagluha niya, sa bawat paghinga niya ng mabigat, naroon si Kiko, matatag, nagbibigay ng pag-asa. Ang sabi nga po ng lola ko, Ma'am Lulu, kapag natumba ka, bumangon ka. Kung hindi ka bumangon, hindi ka na makikita ng araw na sumisikat para sa'yo, sabi ni Kiko. Kailangan po ninyong lumaban, hindi lang para sa sarili ninyo, kundi para sa dangal ninyo. Sa mga salita ni Kiko, parang may kung anong liwanag na unti-unting bumalik sa puso ni Lulu. Tama si Kiko. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng kanyang muling pagbangon. Kinabukasan, tumawag si Attorney Reyes. Lulu, may nakuha akong impormasyon. Ang matandang abogado ni Edgardo ay may koneksyon sa isang makapangyarihang tao sa gobyerno. Mukhang may backing si Edgardo, kaya ganito siya ka-confident. Pero Attorney Reyes, ang kasong drugs, paano ko patutunayan na hindi ako gumagamit? Kailangan natin ng matibay na alibay, Lulu. At kailangan nating hanapin ang taong nagtanim ng drugs sa'yo. Dito papasok ang kaibigan ni Kiko. Mas magaling siya sa investigasyon. Nakipagkita sila ni Kiko sa kaibigan nitong pulis, si Espo Tri Ramos. Ikinuwento nila ang lahat. Hindi ko po kayo pwedeng tulungan sa legal na proseso, pero sa investigasyon po, makakatulong po ako. Sabi ni SPO Tri Ramos, mayroon po akong impormasyon tungkol sa mga illegal activities ni Sir Edgardo at sa koneksyon niya sa mga sindikato. Matagal ko na pong sinusubaybayan yan. Para itong isang kidlat sa puso ni Lulu. Sindikato? Mas malaki pa pala ang kinakaharap nila. May isang tao po akong kilala, dagdag ni Espo Tri Ramos. Dating kasama ni Sir Edgardo sa isang illegal gambling operation. Niloko rin po siya ni Sir Edgardo. Baka po makakatulong siya sa atin. Pinuntahan nila ang dating kasama ni Edgardo.
Si Mang Tony. Matanda na ito, pero galit pa rin kay Edgardo. Kinain niya ang lahat ng kinita namin. Tapos, itinapon lang niya ako na parang basura, sabi ni Mang Tony. Makakatulong ako sa inyo, basta masisira lang si Edgardo. Ibinigay ni Mang Tony ang ilang lumang dokumento, mga bank passbook, at isang lumang cellphone. Dito nakasulat ang lahat ng transaksyon namin at ang mga pangalang kasama namin sa sindikato. Habang sinusuri ni Kiko ang mga dokumento at cellphone ni Mang Tony, may isang lumang video na nakita niya. Isang video ng isang meeting. Nakita niya si Edgardo, nakikipag-usap sa ilang lalaki na may mga tattoo at mukhang mga siga. Pinag-uusapan nila ang isang malaking transaction at sinasabi ni Edgardo na ito ang magpapayaman sa atin lahat. Ma'am Lulu, tingnan po ninyo ito, sabi ni Kiko. Nanlaki ang mga mata. Ito ang pinakamatibay nating ebidensya. Hindi lang ito money laundering. May connection siya sa sindikato. Ang video ay mabilis na ipinakita kay Attorney Reyes at Espau Tri Ramos. Pareho silang nagulat. Ito ang matinding bomba, Lulu, sabi ni Attorney Rene Reyes. Kung mapapatunayan natin ang connection niya sa sindikato, siguradong bagsak siya. Pero delikado ito. Hindi ito simpleng kaso ng marital dispute. May buhay na maaring mapanganib. Hindi po kami natatakot, sabi ni Lulu, matatag ang boses. Para sa hustisya, para sa dangal ko, handa akong lumaban. Nang gabing iyon, habang iniisip niya ang lahat ng nangyari, niyakap ni Lulu ang kanyang sarili. Hindi na siya ang dating Lulu na mahina at walang laban. Ngayon, siya ay isang babaeng handang lumaban at sa kanyang tabi, si Kiko ang kanyang sandigan. Kiko, sabi ni Lulu, nakatingin sa kanya. Salamat sa lahat. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ngumiti si Kiko. Wala pong anuman, Ma'am Lulu, para po sa inyo. Nang gabing iyon, habang nagpaplano sila ng kanilang huling galaw, isang text message ang natanggap ni Lulu mula sa isang hindi kilalang numero. Nakahanda na ang lahat para sa announcement party ni Edgardo, isang malaking selebrasyon. Kung may plano ka, ito na ang huling pagkakataon mo. Nilingon ni Lulu si Kiko. Ito na, Kiko. Ito na ang huling laban. Ang text message ay parang mitya sa isang paputok. Ang announcement party ni Edgardo. Ang huling pagkakataon para lumaban si Lulu. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Kailangan nilang maging mas matalino, mas mabilis, at mas mapangahas kaysa kay Edgardo. Ito na ang pinakamahalagang gabi, Kiko, sabi ni Lulu. Matatag ang boses. Kailangan nating siguraduhin na magiging perpekto ang lahat. Naging abala sina Lulu at Kiko sa sumunod na mga araw. Binalangkas nila ang kanilang plano kasama si Attorney Reyes at Espau Tri Ramos. Ang video mula kay Mang Tony ang kanilang pinakamatibay na sandata. Ngunit kailangan nilang siguruhin na maipapakita ito sa tamang oras at sa tamang lugar, sa harap ng maraming tao, para walang makapagtago kay Edgardo. Ang plano po ay ganito, Ma'am Lulu. Paliwanag ni Espau Tri Ramos, may mga tauhan po kaming nakaredy. Sa oras na ipinakita ninyo ang ebidensya, aaksyon na po sila. Pero kailangan nating maging maingat. Delikado ang mga taong kasama ni Edgardo sa video. Hindi po kami natatakot, sabi ni Lulu. Gagawin ko ang lahat para sa hustisya. Habang papalapit ang araw ng announcement party, nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa bahay. Si Edgardo at Rowena ay mas lalong naging mayabang. Naghanda sila ng isang engrandeng selebrasyon, isang pagtitipon para sa kanilang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo, na sa katunayan ay mga biktima rin ni Edgardo. Isang hapon, habang nag-e-encode si Kiko ng mga huling detalye sa USB drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya, biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid, si Edgardo. Anong ginagawa mo rito, Kiko? Tanong ni Edgardo. Ang mga mata ay may kakaibang kinang. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na iwanan mo na si Lulu?
Kalmado si Kiko. May ginagawa lang po ako, Sir Edgardo. Lumapit si Edgardo kay Kiko. Alam ko ang ginagawa mo, Kiko. Akala mo ba, hindi ko alam, na tinutulungan mo ang asawa ko? Masyado ka pang bata. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Hindi po ako natatakot, Sir Edgardo. Sagot ni Kiko. Matatag ang boses. Huwag kang mayabang, Kiko. Banta ni Edgardo. Kung hindi ka titigil, hindi lang ikaw ang mapapahamak, pati ang pamilya mo. Napakagatlabi si Kiko. Ang pagbabanta ni Edgardo ay direktang tumama sa kanyang pinakamahinang punto, ang kanyang pamilya. Pero naalala niya ang mga luha ni Lulu, ang kanyang paghihirap. Hindi niya pwedeng pabayaan si Lulu. Hindi niya pwedeng hayaang magpatuloy si Edgardo sa kanyang mga kasamaan. Wala po kayong magagawa sa akin, Sir Edgardo? Sabi ni Kiko, buo ang loob. Ang katotohanan po ang mananaig. Umiling si Edgardo. Tumawa ng mapait. Sige, kung yan ang gusto mo, magkita na lang tayo sa party. Maraming magbabago sa gabing iyon. Umalis si Edgardo. Nag-iwan ng isang pakiramdam ng pagbabanta sa silid. Alam ni Kiko na huling pagkakataon na ito. Ang lahat ay nakasalalay sa gabing iyon. Nang gabing iyon, matapos ang huling pagpaplano, natanggap ni Lulu ang imbitasyon sa announcement party ni Edgardo. Ang kulay ginto na sobre ay may formal na disenyo at ang nakasulat ay Isang Gabi ng Tagumpay at Pagdiriwang. Sa loob, may isang maliit na card na may sulat kamay ni Rowena. Sana makarating ka, Lulu, para masaksihan mo ang aming tagumpay. Siguradong masakit para sa'yo. Napakuyom ang kamao ni Lulu. Nidyurakan niya ang imbitasyon, ngunit sa kanyang mukha, walang bakas ng pagkabigo o lungkot. Sa halip, isang matalim na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Ito na, Edgardo. Ito na ang huling sandali ng katahimikan, bulong ni Lulu. Ngayon, ako naman ang magpapakita sa iyo kung sino ang tunay na magtatagumpay. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, hindi sa takot, kundi sa pag-asa at determinasyon. Ang bawat segundo na lumilipas ay mas lalong nagpapalakas sa kanyang loob. Alam niyang hindi magiging madali, ngunit alam din niya na sa kanyang tabi mayroong isang Kiko na handang lumaban para sa kanya. At higit sa lahat, alam niya na ang katotohanan ay palaging mananaig. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay nagniningning sa ilaw at ginto. Naroon ang mga prominenteng tao sa lipunan, mga negosyante at mga politiko. Ang lahat ay naroon upang saksihan ang announcement party ni Edgardo. Isang selebrasyon na para sa kanya ay simbolo ng kanyang tagumpay. Nakatayo si Edgardo sa entablado. Sa tabi niya si Rowena na nakasuot ng mamahaling gown, nagpapakitang gilas sa kanilang bagong yaman. Sa isang sulok ng ballroom, nakatayo si Kiko. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Mahigpit niyang hawak ang isang maliit na USB drive sa kanyang bulsa. Nagsisimula nang dumating ang mga tao at wala pa rin si Lulu. Ang kaba ay unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Kailangan nilang maging perpekto ang timing. Ilang minuto pa, may isang babae na pumasok sa ballroom. Lahat ng mata ay napatingin sa kanya. Hindi siya nakasuot ng magarbo o sobrang mamahaling gown, pero ang kanyang simpleng black cocktail dress ay nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Ang kanyang buhok ay nakapusod at ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang, isang kinang ng lakas at determinasyon. Si Lulu. Nagulat si Edgardo at Rowena. Hindi nila inaasahan ang kanyang pagdating at lalo na, hindi nila inaasahan ang kanyang confidence. Ang nangiti ni Edgardo ay nawala. Napalitan ng pagkabigla at inis. Look who's here, sabi ni Rowena. Pilit nang ngumingiti ng mapanukso. Ang dating asawa ng magnanakaw. Hindi sumagot si Lulu. Direktang tumingin siya sa mga mata ni Rowena at pagkatapos kay Edgardo. Ang kanyang mga mata ay parang apoy.
Puno ng galit at tapang, nagsimula na ang programa. Umakyat si Edgardo sa entablado. "Maraming salamat sa inyong pagdalo sa gabing ito," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamayabang. "Ngayon, gusto kong ipahayag sa inyo ang isang napakalaking balita. Balita na magpapabago sa landscape ng ating ekonomiya. Ako at si Miss Rowena Alcantara ay formal na magtatatag ng isang bagong kumpanya na magiging leader sa..." Habang nagsasalita si Edgardo, dahan-dahang lumapit si Lulu sa entablado. Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. Hindi pa tapos si Edgardo. Sa kanyang talumpati, biglang may kumuha ng microphone. "Hindi ko akalain na ganito kakapal ang mukha mo, Edgardo." Ang boses ni Lulu ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Nagulat ang lahat. Lumingon si Edgardo. Ang mukha ay galit na galit. "Lulu, anong ginagawa mo? Umalis ka rito." "Hindi. Hindi ako aalis, Edgardo," sabi ni Lulu. Matatag ang boses. "Ngayong gabi, hindi ang tagumpay mo ang ipagdiriwang, kundi ang pagbagsak mo." Biglang nawalan ng kuryente sa ballroom. Nagkaroon ng ingay at pagkatapos, isang malaking screen ang nagbukas. Ang unang ipinakita ay ang mga bank statements at email exchanges na nagpapakita ng illegal transactions ni Edgardo at Rowena, pati na ang pagnanakaw ng shares ni Mr. Alcantara. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nagulat si Edgardo at Rowena. "Lulu, anong kalokohan ito?" Sigaw ni Edgardo. Pilit na hinahanap ang taong nagkontrol ng screen. Ngunit hindi pa doon natatapos. Sumunod na lumabas sa screen ang video na nakuha mula kay Mang Tony. Ang video kung saan nakikipag-usap si Edgardo sa mga miyembro ng sindikato. Pinag-uusapan ang malaking transaksyon at money laundering. Ang mga mukha ng mga kasama ni Edgardo ay malinaw na nakikita. Ang mga salita niya ay maririnig ng malinaw. Nanlamig ang buong katawan ni Edgardo. Ang kanyang mukha ay namutla. Nawala ang lahat ng kayabangan niya. Si Rowena nanginginig sa takot. "Ito ang tunay na mukha ng inyong idolo," sabi ni Lulu. Ang boses ay puno ng galit at determinasyon. Ang lalaking ito ay isang mandaraya, isang magnanakaw, at isang miyembro ng sindikato. Ang lahat ng yaman niya ay galing sa panloloko at mga iligal na gawain. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. May sumigaw, may nagtago. Ang ilan ay kumuha ng cellphone at nagsimulang mag-video. Sinubukan ni Edgardo na tumakbo, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga tauhan ni SPO3 Ramos na nagkubli sa gitna ng mga bisita. Si Rowena, sinubukan ding tumakas, ngunit nahuli rin. "Edgardo de la Cruz, Rowena Alcantara, kayo po ay inaaresto dahil sa kasong financial fraud, money laundering, at koneksyon sa organized crime syndicate." Matatag na sabi ni SPO3 Ramos, ipinapakita ang warrant of arrest. Nagsimulang manginig si Edgardo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Nilingon niya si Lulu. Ang mga mata ay puno ng galit at puot. "Lulu, hindi ko ito makakalimutan. Pagsisisihan mo ito." Ngunit hindi natinag si Lulu. Nilingon niya si Edgardo. Ang kanyang mga mata ay matatag. "Hindi ko pagsisisihan ang paglaban sa katotohanan, Edgardo. Ang pagsisisihan mo ay ang panloloko sa akin at sa batas." Habang inilalabas ang dalawa, nagtama ang paningin ni Lulu at Kiko. Ngumiti si Kiko, isang ngangiting puno ng paghanga at pagmamahal. Ngumiti rin si Lulu, isang nangiting nagpapahiwatig ng kanyang muling pagbangon. Ang gabi ng announcement party ay naging gabi ng paghuhukom. Ang balita tungkol sa pag-aresto kina Edgardo at Rowena ay mabilis na kumalat. Kinabukasan, ang mga pahayagan at balita sa telebisyon ay puno ng detalye tungkol sa malalim na koneksyon ni Edgardo sa sindikato at sa kanyang mga ilegal na gawain. Ang dating iginagalang na negosyante ay naging isang pambansang kahihiyan.
Nasa opisina si Lulu ni Attorney Reyes. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may bakas pa rin ng pagod mula sa matinding laban. Sa kanyang harapan, ang mga dokumento na nagpapatunay na siya na ang legal na may-ari ng lahat ng ari-arian na ninakaw ni Edgardo. Lulu, nagtagumpay ka, sabi ni Attorney Reyes, may paghanga sa boses. Ang lahat ng ari-arian na nasa pangalan mo ay naibalik na. Bukod pa roon, may kompensasyon ka ring matatanggap mula sa mga nawala sa iyo. Hindi nakaramdam si Lulu ng kasiyahan. Ang lahat ng nangyari ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Ang paghihiganti ay hindi nagdala ng kapayapaan, kundi isang pakiramdam ng pagod. Salamat, Attorney Reyes, sabi ni Lulu. Ngayon po, gusto ko nang tapusin ang lahat. Gusto ko nang magsimula ng bagong buhay. Paglabas niya ng opisina, sinalubong siya ni Kiko. Ang kanyang mukha ay puno ng saya. Ma'am Lulu, congrats po. Napanood ko po sa balita. Ang galing niyo po. Ngumiti si Lulu. Ang ngiti ni Kiko ay tila isang sinag ng araw sa kanyang madilim na mundo. Salamat, Kiko. Pero hindi ito magiging posible kung wala ka. Wala pong anuman, Ma'am Lulu. Alam ko pong nararapat lang po iyan sa inyo. Sagot ni Kiko. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Kinabukasan nilisan ni Lulu ang malaking bahay na puno ng alaala ng panloloko at pagdurusa. Hindi niya ito ibinenta. Sa halip ay ibinigay niya sa isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Ang mga kumpanya ni Edgardo ay kinuha ng gobyerno at ibinenta sa mga lehitimong negosyante. Ang lahat ng kayamanan na nakuha niya, ginamit niya para sa mga proyekto na makakatulong sa mga nangangailangan. Si Edgardo at Rowena ay nahaharap sa mahabang sentensya sa bilangguan. Ang kanilang dating buhay na puno ng karangyaan ay napalitan ng kulungan at kahihiyan. Ang pagbagsak nila ay isang babala sa lahat ng nagnanais na yumaman sa ilegal na paraan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang buhay ni Lulu. Hindi na siya naghahangad ng karangyaan o yaman. Ang tanging gusto niya ay kapayapaan at simpleng buhay. Isang hapon, habang naglalakad siya sa isang parke, nakasalubong niya ang kanyang ina. Niyakap siya ng kanyang ina ng mahigpit. Anak, ang tapang mo. Pinahanga mo ako. Patawarin mo ako kung nag-alinlangan ako sa iyo dati. Okay lang po, Ma. Ang importante, okay na po ako, sagot ni Lulu. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Nang gabing iyon, habang magkasama silang kumakain ni Kiko sa isang simpleng karinderya, nag-usap sila tungkol sa kanilang kinabukasan. Ma'am Lulu, ano po ang plano ninyo ngayon? Tanong ni Kiko. Ngumiti si Lulu. Gusto kong magsimula ng bago, Kiko. Gusto kong magkaroon ng sarili kong negosyo. Isang bagay na malayo sa mundo ng negosyo ni Edgardo. Gusto kong maging totoo sa sarili ko. Anong negosyo po, Ma'am Lulu? Isang maliit na flower shop, sagot ni Lulu. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Simula noon, mahilig na ako sa mga bulaklak. Gusto kong makita ang mga bulaklak na lumalago, kahit na sa gitna ng pagsubok. Nilingon ni Kiko si Lulu. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Magandang ideya po yan, Ma'am Lulu. At nandito lang po ako para suportahan kayo. Nagkatinginan sila. Sa sandaling iyon, alam ni Lulu na ang kapayapaan na hinahanap niya ay hindi matatagpuan sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal at pagtitiwala ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang lahat ng sakit at pagdurusa ay nagturo sa kanya ng halaga ng kanyang sarili at ang halaga ng tunay na pag-ibig. Kiko, sabi ni Lulu, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Salamat. Lumipas ang mga buwan. Ang dating mansyon ni Edgardo ay nagbago na ang anyo. Puno ng tawanan ng mga kababaihan sa ilalim ng pangangasiwa ng isang foundation. Ang pangalan ni Edgardo ay naging anino na lang,
isang masamang panaginip na unti-unting lumilipas. Si Lulu naman, natagpuan niya ang kanyang tunay na kapayapaan sa isang maliit, makulay na flower shop na tinawag niyang Lulu's Blooms. Araw-araw, abala si Lulu sa pag-aasikaso ng mga bulaklak. Ang bawat petals, bawat usbong, ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling pagbangon. Mula sa putikan, unti-unti siyang namumulaklak. Si Kiko ang kanyang constant companion, hindi lang sa buhay, kundi pati na rin sa kanyang negosyo. Siya ang naghahatid ng mga bulaklak, nag-aayos ng mga deliveries, at higit sa lahat, ang kanyang inspirasyon. Ang simpleng mekaniko ay nagbago na rin, naging isang business partner at kasama sa buhay ni Lulu. "Ma'am Lulu, ang ganda po ng bago ninyong roses," sabi ni Kiko. Iniaabot ang isang bouquet ng pulang rosas. "Salamat, Kiko. Mas maganda ito dahil galing sa hardin mo," sagot ni Lulu, ngumiti. Ang boses niya ay puno ng saya. Hindi na siya nagtatago ng lungkot o sakit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga bulaklak, dumating ang kanyang ina. Niyakap niya si Lulu ng mahigpit. "Anak, ang saya-saya ko para sa'yo. Ang ganda ng buhay mo ngayon, payapa, at meron kang Kiko." Ngumiti si Lulu, tumingin kay Kiko na abala sa pag-aayos ng mga halaman sa labas. "Opo, ma. Ito po ang buhay na matagal kong hinahanap. Simple, pero puno ng pagmamahal." Nang gabing iyon, matapos isara ang flower shop, naglakad-lakad sina Lulu at Kiko sa dalampasigan. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa langit. Magkahawak kamay sila, walang salitang binibitawan, ngunit ang kanilang mga puso ay nag-uusap. "Kiko," sabi ni Lulu, bumasag sa katahimikan. "Salamat sa lahat. Salamat sa pagtulong sa akin na makita ang halaga ko." Nilingon siya ni Kiko, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Ma'am Lulu, kayo po ang nagpakita sa akin ng tunay na lakas. Kayo po ang nagturo sa akin na lumaban. Ang inyong halaga po ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa inyong tapang at kabutihan." Hinalikan ni Kiko ang kamay ni Lulu. Sa sandaling iyon, alam ni Lulu na natagpuan na niya ang kanyang hiyas. Hindi ito ang mga perlas o ginto na inaakala niyang kailangan niya dati. Ang kanyang hiyas ay ang kanyang sariling lakas, ang kanyang pagbangon, at ang pagmamahal na ibinigay sa kanya ni Kiko. Ang tunay na halaga ng isang perlas ay hindi sa kinang nito sa labas, kundi sa katatagan nito matapos dumaan sa matinding pagsubok. Bulong ni Lulu, nakatingin sa papalubog na araw. "Naranasan ko na ang sakit, ang hirap, pero ngayon nakita ko na ang ganda ng buhay at handa na akong yakapin ang lahat ng pagsubok kasama ka, Kiko." Niyakap siya ni Kiko ng mahigpit at doon, sa ilalim ng papalubog na araw, natagpuan ni Lulu ang kanyang tunay na kaligayahan. Isang kaligayahan na hindi nabibili ng pera, kundi nabubuo sa pagmamahal, pagtitiwala at pagtanggap sa sarili. Ang kanyang buhay ay parang isang perlas na dumaan sa matinding pagsubok, ngunit dahil doon, mas lalong naging maganda at mahalaga.